Lubos po akong nasaktan, guys. Dahil akala ko, matino po yung kausap ko. Ha? Parang bumabalik po sa aking alaala ang nangyayari sa buhay ni Miling. Ha? Kaya hindi ko na po siya pinagpatuloy po yung sagot ko. Kasi hindi rin naman ako malinis, guys. Dumaan din ako sa pagkabit-kabit. Ha? Ang sagot ko sa kanya, wala po ako maipapayo sa iyo dahil baka akalain ng iyong iniirong ay ako'y nangingialam. Ha? Ano yan, Maring Tingel? Nag-ala, loving yours dahil this is a true life, true story. From now on and now on, because Maring Tingel keeping a message yesterday and tomorrow. Hindi ko akalain, guys, na doon sa request messenger ko ay nandun pa siya. Andito siya, guys. Andito po siya. Kung nakinig man kayo, bahala kayo sa buhay niyo. Ang masasabi ko lang, guys, yes, Jokay, huwag kang magmuta-muta dyan, Jokay. Totoo to. Punasan mo yung muta mo, yawa! Ang masasabi ko lang, ay hindi mo na. Start muna tayo sa puno. Doon sa, kung sa Bisaya pa, sa Lingsing. Bago tayo pupunta doon sa ugat-ugatan. O, diba? Siguro, itong sender ko, naalala siguro niya na meron akong pa-contest na Dear Maring Tingel. Pero guys, ang ako, galing din po ako sa kabit-kabit na yan, no? May kasabihan na, pag maganda ka daw, ano daw? May kasabihan na kung maganda ka daw, huwag lang yung maganda, yak. Yung mahinsura na lang. Grandma, pansinin mo ako daw, pangalan sa'yo. Bahala ka dyan muna, huwag mo akong isturbuhin muna. Siyempre, ako makiat yan, no, si Maring Tingel. Si Maring Tingel ilagay mo, no? Hindi ko akalain, guys, na sa akin pong pagkatapos ko po magtrabaho kahapon, guys, siyempre, automatic po yan, tumatawag po ako kaagad kay Emily Borak. Chika-chika po kami habang po akong naglalakad pa uwi. Pagdating ko dito sa bahay, guys, kasi sabi ko kay Emily, ang bagal ko magsalita. Nilalapit ako, bahala ka dyan, babay na.
Sabi niya, okay ka, Kir. Kwentuhan lang kami, guys. Tanong mo kay Miling. Pag nagkukwentuhan kami, ang pinagkukwentuhan lang namin, yung nakakatawa, yung nakakakhat, hindi yung habaw sa buhay na may buhay. Di ba, Kakyo? Nung dito na po ako sa bubong, guys, umakyat na po ako, guys, inuko ko na po yung usapan namin ni Miling, no? Ngayon, syempre, sa ating messenger, di ba? Kasi doon po siya nag-message, guys, sa anong tawag nun din? Yung ginawa mo din? Ginawaan mo pala ako ng ano din? Sa Facebook? Yung, anong tawag nun din? Sagutin niyo naman ako. Ako nila sumagot, guys. Doon, guys, meron po doon nag-waiting na message. Requesting message, guys. Nung pinindot ko, guys, ang sagot, bungad ko ng sagot kaagad, guys, ay, Dear Marie Claire, nabutas ang kondom. Pag nabutas ang kondom, merong bata daw. Bukas, totoo ba yan? Yes. Sandra Miranda Vlogs. Pero, useless lang din po. Yan po pakiramdaman ninyo. Kahit po nabubutas yung kondom, tapos hindi kayo nabubuntis, ibig sabihin nun, huwag na siyang gumamit ng kondom dahil baog siya. Aksaya lang siya sa dilibili niya ng kondom. No? Yun ang sagot ko. Tuloy tayo sa sender. Hindi ko akalain, marigtigin, na ganon ang gagawin niya po sa amin. Labis po ako nasaktan. Matagal na po yan ginawa po niya sa amin. Matagal na po daw yung ginawa, guys. Pero, tiniis ko lang hindi po ako nagsasalita. Hindi daw siya nagsasalita, guys, kasi tiniis po niya. Mahal ko po siya. Mahal ko po siya bilang ama ng aming anak. Mabait naman po ako, hindi naman po ako nagluloko sa kanya. Kahit ilang beses na po yan niya, inuulit-ulit ang mga panluloko niya sa akin. O diba, galing? At yan po, guys. Ang sabi ko, ikaw ba yan? Ibig sabihin, guys, naninigurado lang si Maring Tinggil. Baka niluloko ako sa messenger, guys. No? Ikaw ba yan? Sagot niya, ako po ito, Ate Tinggil. O, diba? At doon na, guys, ang sabi niya, nandito na tayo, guys, doon na po tayo sa tuktok. Nag-umpisa na, papunta na po tayo sa liig-liig.
Kunya, mastrito. At ang sabi niya guys, hindi ko akalain na kami ay naghihintay dito sa kanyang pagdating. Naghihintay po kami mag-ina, pero walang lumalabas na utin. Mas una pa po niya inaatupag ang second wells. Umiyot na pala siya ng ilang bilat. Ang saklap guys, no? Oh, ang buhay na naman ng tao. Ang galing mga luluko. Inaasa lang ako. O diba guys? Itong si Maring Single ay mahirapan na talaga ako is yun sa mga about sa mga kwento-kwento niyan. Ang sagot ko guys, wala po akong masasabi at hindi po ako mangingialam dyan kung ano pong nangyayari sa inyo. Dahil yan po, ay dumaan din ako sa kabit-kabit. O diba? Ang sabi ng sender ko guys, kailan pa siya magbago? Ngayon na, matanda na kami, matanda na siya. Para sa akin, hayaan mo siyang tumanda. Alagaan mo yung anak mo. Hindi po tayo dihado na mga babae, no? Kung magluluko po yung mga asawa natin, no? Ibig sabihin, binigyan ka po ng anak sa mangluluko na lalaki na yan. Itukos mo ang sarili mo bilang ina ng anak mo dyan. Dahil yan po ang hahaon balang araw sa masakit mong nakaraan. Hayaan mo siya. Dahil pag tumanda siya, wala siyang mauwian. Mahal pa ngayon, mahal pa siya ngayon ang kabit niya dahil may dakong pa siya. Kaya, ikaw, Cinder, huwag kang malungkot sa ginagawa po niya sa'yo. Titigan mo lang anak mo. Sapat na yun. Huwag kang mawalaan ng pag-asa dahil ang pag-asa mo nandyan po sa anak mo. Dahil nakikita ng anak mo kung paano siya dinala ng ama niya, no? Tapos ngayon, ikaw lagi ang kasama ng anak mo, no? Ngayon, nararamdaman ng anak mo kung paano
ka nasasaktan. Kaya ngayon, focus ka sa anak mo, hindi ka lugi dahil anak ka. Anak mo, dyan mo, i-focus sa anak mo. Ang pagmamahal mo sa asawa mo manluluko. Balang araw, babalik yan sa'yo at kakantayan. Kakantayan sa'yo. Ipagpatawad mo aking kahasan. Iniibig ko na kayo ngayong mga mahal. Yan po ang tandaan po ninyo pag kayo po may mga asawa sa abroad. Hindi ka makawalan. Hindi kayo lugi. Sasabihin ninyo, hindi ko kaya bubuhay itong anak ko pag wala yung asawa ko. Mag-double kayod kayo. Habang sa umpisa pa lang nagluluko na yung mga asawa ninyo. Palakihin ninyo yung anak ninyo na may takot sa Diyos. Huwag yung galit ka sa tatay ng anak mo, idadamay mo yung anak mo. Itatakil mo yung anak mo, wala kang ganito, ganyan. Huwag mong idamay, mahalin ninyo yung anak ninyo. Huwag ninyong pababayaan dahil lang niluluko kayo ng tatay na yan. That's my opinion today and tomorrow. At thank you sa iyo, aking sender. Huwag na huwag kayong mawawalaan ng pag-asa kung kayo'y niluluko ng inyong mga asawa. Putin lang yan, mapapalitan ang anak. Harugain ninyo ng mabuti. Daming utin dyan. Daming utin dyan. Pero yung bunga ng pagmamahalan ninyo, yun ang ayusin ninyo dahil yan ang pupuno. Yan ang makakatulong sa inyo balang araw pag kayong tumanda na. Yung nanluluko sa inyo ng mga asawa, sila ang mawalan. Kaya nang magluluko ang asawa basta hawak ang iti. Paano ngayon pagdating ng pinagbawalan na ng kabit? O, di ba? Di ba ang sakit? Di ba? Hawak mo yung itiin, ganun pa rin. Ganun. Kaya, habang hindi pa siya, nakaamoy-amoy na kayo, na nagluluko na yung asawa niyo, mag-ipon kayo. Huwag kayong madyok kayo dyan, tungkit ng tungkit kayo sa kapitbahay. Tapos ngayon, hindi na ninyo makagampanan. Palakihin yung asawa ninyo dahil yung asawa ninyo kaya din nangangabit, baka may mga kasalanan din kayo. Sa totoo guys, meron pong nangliligaw sa akin dito, Pilipino, no? Tapos ngayon, ang pinakilala niya sa akin, binata siya. No, binata siya. Ngayon guys, nung 2 weeks na guys, 2 weeks na po ang aming relasyon guys, pero hindi po kami nag-iyutan guys ha.
nakikita ko guys, bigla siyang lumabas. Bigla siyang lumabas kasi ano siya, bumisita po siya sa ano ba to? Bumisita po kami sa kaibigan namin, no? Tapos, bigla po siyang lumabas kasi may tumawag po, no? Tumawag. Pero malakas po ang pakiramdam ko guys, na ang tumawag po sa kanya, asawa niya sa Pilipinas. Ngayon guys, doon po ako na nakukonsensya. Kasi yung mga lalaki na andito po sa abroad, karamihan naman talaga may mga asawa yan, no? Iniisip ko na lang guys, hinihiwalayan ko siya guys. Kahit sasabihin pa niya, magpakamatay siya, di magpakamatay ka. Kaysa naman ipagpatuloy ko na may nasasaktan akong pamilya. Kung sakaling ako yun sa kalagayan ng asawa niya, tapos pinagpatuloy ko pa rin yung pagmamahal ko sa Pilipino dito. Di ba masakit? Baka naman kasi inasa sa lalaki lahat, kaya nagsawa na si lalaki. Anong purpose natin? Or yung mga lalaki? Diba, pag pumunta sa ibang bansa, anong iniiwan sa pamilya? Magsikap ako para sa atin. Dahil nakikita ng lalaki na yun lang ang dapat niyang gawin para maitayo niya ang pamilya niya. Nagpapaalam sa airport, mag-ingat kayo dito. Kakayanin ko ang lahat para sa inyo. Natural lang po yun dahil ama siya. Siya lahat. Kahit ako dito, asawa ko lahat. Pagpaaral sa anak ko, dito sa bahay, lahat ang sa akin lang. Linis ng bahay, linis ng Diyan kami mag-away na puro lang ako nakilak dito, tapos hindi pa ako nakaluto. Natural lang po yan ang lalaki. Siya po yung lahat. Hindi yung ibig sabihin, kahit sasabihin ngayon, siyempre, sa'yo yung lahat, nasa abroad ka eh. Tapos ngayon, nakikita mong sitwasyon, kaya ka nag-abroad dahil talagang mahirap talaga ang sitwasyon ninyong mag-aasawa. Tapos ngayon, magre-reklamo ka. Sa mag-aasawa, partner nga yan, yun lang kung meron din mga trabaho. Ngayon, kung paano naman yun, kung yung babae, asikaso sa anak mo, tapos wala talaga, nasa bahay lang, natural lang po yun. Sagutin po yun ng lalaki, hindi mo katuwiran yung mga babae. Hindi katuwiran yun, na puro na lang lahat sa lalaki, hindi katuwiran yun, leche. Ang trabaho ng hindi ibig sabihin, partner, tulungan sa gastos, ganito. Ang babae ay ilaw ng tahanan. Ang lalaki maghanap buhay para paano buhayin ang pamilya niya. Huwag kang magre-reklamo kung ganyan ang ugali mo, mag-iyot-iyot ka dyan, nag-asawa ka dyan, tapos ngayon may bumubunga, magre-reklamo ka, lahat na lang sa lalaki. Hindi ganun.
lalaki ka, gampanan mo ang bilang pagkalalaki mo at ikaw po yung bumuhay sa pamilya mo. Purya lang ha. Hindi ako kampi sa mga asawa din ng mga mga sosyal, walang ginagawa, pati mga allowance ng anak, ginagastos. Tapos ng lalaki. Pero itong si Sindel, walang ginagawang masama ito. Sa mag-asawa, hindi lang basta mag-asawa lang magkaibigan din lahat, pinag-uusapan, maliit man kung makinig sa problema. Tama, lalabas na ng Lourdes. Hindi solusyon yun dahil stress ka sa sa asawa mo, or pag-usapan ninyo. Alang-alang, bigyan ninyong kahihiyan yung mga anak ninyo. Ano yun? Paano kung may Makati na babae, parehas sila kinakati? Ay wala na akong problema dyan. Wala akong masasabi dyan kung parehas sila, may nangangati or Bahala na sila dyan. Basta, focus kayo kung anong meron kayo, kung anong napunla nila sa inyo. Yun ang iingatan ninyo, yung anak ninyo. Yan ang anak ninyo, ang tatayo sa inyo bahalang araw. Dahil ang pagkaalam ko, lalo na po dito sa Korea, ang mga anak na lalaki, mahal na mahal po nila yung nanay nila. Kaya ako guys, hindi ibig sabihin nangangati ako, nililigawan po ako ng Pilipino dito guys. Nung nakita ko guys, hindi po sa katiyo na kumbaga na-inlove din ako kasi iba din kasi ang mga Pilipino, di ba, maalalahanin, doon po ako nadadala, no? Pero hindi pa kami nag-iyot noon guys ha. Ngayon, nakita ko guys, siyempre bilang nagiging girlfriend na po niya ako, tapos may tumawag, lalo na, pamilya po niya ang tumawag. Nagsisilos din ako guys, at nasasaktan ako. Pero hanggang ganun lang kasi, ang sabi ko sa sarili ko, may pamilya din naman ako. Dito ko na lang i-focus ang pagmamahal ko kay Bruce Lee. Hinihimulayan ko guys dahil naawa ko ako sa pamilya niya. Yun po yun. No? Hello, Michael. Ano ka ba naman, Dilay? Bigla ka naman sumulpot niya. Hilahin ko na talaga yung tinggil mo eh. Si Cinder. Saglit lang. Sundan niyo pa na tayo. Nakatago pa yung kay Miriam Amador. Si Cinder pala, ano yun? At ang sabi niya, ang hirap pala, maring tinggil, wala kang kakampi, wala kang mapagsabihan sa iyong mga dinadala. Kaya ito si Cinder po ay nasanay na po sa akin bilang ate tinggil. Naglakas loob po siya. Nag-message sa akin. Hindi ako sumasagot sa messenger guys, pero ito po ay nagsasabi po ako kung, di ba nagpapaano ako, contestant na kung merong mag-ano sa akin ng maring tinggil.
Si Cinder pala. Sinong si Cinder pala? Miriam Amador. Si Cinder, guys, kilala ninyo. Kapatid po ninyo. Kasi dito lang naman ako nag-a-announce eh. Diba? Dito lang naman ako nag-a-announce, pero no name. Only Cinder. Kaya, yun lang po ang may payo ko sa'yo. Huwag kang malungkot. Hindi sila kawalan. Panalo ka pa rin. Pag-ibig, lilipas din yan. Makikita mo balang araw yung sakit na nararamdaman mo ngayon. Gagamutin yan ng anak mo balang araw na lagi kang masaya. Dahil hawak mo ang trophy. O diba? Kilala namin yan, Maring Tinggil. Kilala ninyo yan? Huwag na ninyo akong pilitin. Ano ba kayo, chismosa? Baka madulas na naman ako dito. Lintik kayo, ha? Lalong-lalo na. Kaya doon ko po na-imagine, no? Yung mga kwento-kwento dati ni Emily Burak, magkatugma. Kaya tinigilan ko po siya. Huwag mo akong kwento-kwentuhan dyan, mamartiliwin kita eh. Magaling din doon guys, kwento-kwento about sa buhay niya. Sabi ko, gano'n na. Mamartiliwin kita, hindi kita kausapin. Kaya, there's Cinder. Ang may payo ko sa ni Maring Tinggil ay focus lang sa anak. Yan po ang babangon sa'yo. Ngayon, masakit. Okay lang. At huwag kang baguhin mong sarili mo kahit nasa bahay ka. Magsuot ka ng huwag yung pangmatanda. Kahit po, tayo po ay may mga edad na tapos may mga asawa po, huwag po natin pabayaan po yung sarili natin ha. Magsuot pa rin tayo kung ano po tayo noon na nakilala ng ating mga husband. Tuloy-tuloy pa rin yun. Hindi yun, nasa bahay ka na, may asawa ka na, tapos pagdating ng asawa mo, nakaduster ka, hindi pa nakasuklay. Ano yun? Alagaan din po natin yung sarili po natin, no? Hindi yung asawa mo, nandun na sa trabaho, umuwi, mananghalian na. Tapos ngayon, ang ikaw, pagigising mo lang, nakaduster, gusot-gusot pa yung mga buhok, amoy laway ka pa. Hindi ba kwento ng buhay ni Muna Ian Lalab? Hindi. Promise ko ba? Hindi po. Huwag kayo Ito naman alam niyo naman yung mukha ko, madulas ako. Pero, masasabi ko sa inyo guys, hindi po buhay ni Muna yan. I swear to God. Talaga po, mga chismosa, Tumigil na kayo. Pumunta na kayo sa nakapin.